pa ng Polo, Bulacan. Samantalang ako'y nag-aaral ng batas sa Far Eastern University. At marahil, dahil sa mabangong simoy ng hangin ng Bulacan, kaya ako'y nagtagumpay sa aking pag-aaral. Ito rin po ang hangin na sumisimoy ngayon at ikatatagumpay ng mga nag-aaral ng batas dito sa Bulacan State University. Bukod dito, malapit po ang puso ko sa mga aral ng batas. Kamakailan lamang ako'y nagtungo sa Silliman University sa Dumaguete City at sa Angeles University Foundation sa Pampanga upang magsalita din at makisalamuha sa mga mag-aaral doon. Nung ako'y nahirang bilang punong maestrado ng Pilipinas noong ika-21 ng Disyembre ng kasalukuyang taon, ay dagliang kong ipinangako na aking pangunahan ang isang hudikatura na makikilala sa 4 na INS: independence, integrity, industry, and intelligence. Sa ating wika, 4 na kasarinlan, katapatan, kasipagan, katalinuhan. Upang matupad ang adhikaing ito, aking minabuti na dapat ipagpatuloy at palakasin ang Action Program for Judicial Reform or APJR ng kataas-taasang hukuman. Sa ilalim ng aking panunungkulan, 4 na suliranin na sumisira sa katarungan ang aking pinag-akulan ng pansin. Ang mga suliraning ito ay tinawag kong ACID sa wikang Ingles. Ito po, ang ibig sabihin ay limited access to justice by the poor, corruption, incompetence, and delay in the delivery of quality judgments. Para po matandaan, ang sabi ko, ACID, the acid problems that corrode justice in our country. Para naman sa propesyon ng mga manananggol o legal profession, ninais ko ay isang abogasya na may pananagutan, maaasahan at may mataas na moralidad. We need competent and ethical lawyers. Itong propesyong ito ay dapat mahigpit na panghawakan ang katotohanan at katarungan ng higit sa anupaman. Sa mga hanay ng mga ito, manggagaling at lilitaw ang mga abogadong may tapat at malinis na budhi. Sa 26,000 pamunuan at kawani ng mga hukuman sa buong bansa. We have 26,000 employees all over the Philippines. Hiniling ko ang 3 bagay na ang tawag ko sa Ingles ay DHL. Dedication to duty, honesty in every way, and loyalty to the court. Kung ganun po, ang hiningi ko sa mga judges, 4 INS. Ang hiningi ko sa mga abogado, competency and ethics. Ang hiniling ko sa mga empleyado, DHL. Pag po ako'y nagsasalita sa kanila, palagi kong inuulit yan. Kaya natatandaan naman nila. Ganun pa man, dagli at madalas kong sabihin na ang mga adhikaing ito ay hindi mga pangwakas na layunin, kundi mga paraan lamang upang maabot ang 2 mas mataas na tunguhin. Una, ang pagsasanggalang ng kalayaan at pangalawa, ang pagpapayabong sa kasaganaan ng ating mga mamamayan. Sa wikang Ingles, I believe that all these aspirations, the 4 INS, the fight against the acid problems of the judiciary, the need for competent and ethical lawyers,
and the desired DHL of judicial officials and employees should all lead to two loftier goals. First, the safeguarding of the liberty and the nurturing of the prosperity of our people. Indeed, liberty and prosperity under the rule of law constitute my core judicial philosophy. Formal na ipinahayag ko ang aking adhikain at filosofya na liberty and prosperity under the rule of law noong Disyembre ng nakaraang taon. Sa buwan ding yon, nabalita sa buong mundo ang masusing pagtutok sa kahirapan at mga karamdaman ng sangkatauhan ng bilyonaryong mag-asawang Bill at Melinda Gates. Upang makatulong sa mahihirap at may sakit, ginugol nila ang panahon at pera ng Gates Foundation, ang pinakamalaking pribadong institusyong pangkawang gawa na may kaloob na ari-arian o endowment na nagkakahalaga ng 29 na bilyong dolyar ng panahong yon. Ngayon po, mas malaki pa doon ang kanilang endowment. Sa kasulukuyan, ang malakihang pagpupunyagi na mabawasan ng kahirapan at lumaganap na sa mga pinakamayamang tao sa buong mundo. Kamakailan lamang ang bilyonaryo at pangunahing mamumuhunan na si Warren Buffett ay nagbigay bilang tulong sa Gates Foundation ang 30 bilyong dolares. $30 billion was given by Warren Buffett to the Gates Foundation to help the Gates Foundation eradicate poverty and disease in the world, especially in Africa. Ang halatang ito ay katumbas ng higit sa 1.5 trilyong piso o mahigit sa 1.5 beses ng panukalang pangbansang gugulin o national budget para sa taong 2007 ng Pilipinas. Kung ganun po yung binigay ni Warren Buffett sa Gates Foundation ngayong taong ito na $30 billion, mahigit pa sa 1.5 trilyong piso, mas malaki kaysa national budget ng buong Pilipinas.